Magandang hapon mga kapatid. Sitayo po ang lahat at ilagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib. Atin pong dasalin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pagunlad ng mga kaloob na iyong bigay. Paspasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kaming kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Manatili po lang kayo. Ngayon ay Huwebes ng ikalawang linggo sa karaniwang panahon. At ang mangunguna sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverendo Padre Glenn Avila. Sabayan natin ang toro sa pagpapag. At tumigin ang gitara at ang ayang hirap. Ipanin niyo ang trompeta sa ating pagkakagaga. Sa Diyos tayo'y tumawa, sa ating mga kaaway kayo ay kanyang ililigtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang ayang hirap. Ipanin niyo ang simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat at manak sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa mga Panginoong Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pamilyang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat at ugal ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni si Noe at ang kanyang mga anak ay pinagpalang na Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at kalasan mo ang buong puso. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon. Ang lahat ng gumagapang sa lupa, ang mga isda. Ang lahat ng ito ay nilalagay ko sa ilalim ng bunok ng matina. Ibinibigay ko sa inyo ang mga hayop at mga halaman ng lupa upang maging pagkain ninyo. Isang bagay lamang ang hindi ninyo makakain. Ang karne hindi inalisan ng dugo na siyang pag-isat ng buhay. Papatayin ang sino mong papatay sa inyo. Maging story tayo. Isingilin ko ang sino mang taong papatay sa kanyang kapwa. Sino mang pumatay ng kanyang kapwa ay buhay ang bayan sa kanyang kapwa.
Sapagkat ang tao nilalang nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Magkaroon na kayo ng maraming anak upang kalatan nila ang buong mundo. Sinabi ng Diyos kay Noe at sa anak, ako'y nagkakasukan sa inyong mga pati na sa inyong magiging mga anak. Gayong din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid niyo. Mga ibon, maaamot may ilang na kayo na kasama ninyo sa daot. Ito ang masasabi ko sa aking kapitipan. Kailan may hindi ko naliligunin sa pamamagitan ng baka ang lahat ng mundo. Wala nang baka nagugulas ko. Sinabi pa. Ito ang magiging palatandaan ng walang pangangkipan na ginagawa ko sa inyo sa lahat ng mga palilipagin ko sa mga ulap ang aking bakasada at yan ang magiging handa ng aking kapitipan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong bumanagyan. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong bumanagyan. Ang lahat ng banda sa tuon ay kapag. Bagong nakakari sa buong Sinon. Kung iyong kayong pamilihan, ika'y mamatayan nyo. Dahil nyo matira iyong pinili. Di magkakantihan sa kanila. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong bumanagyan. Ito'y mapipitik upang matunghayan ng sunod na lahi ng lipat ng marikat. Ikaw nga o tuon ay papurihan mula sa akla. Luklungan mo ganal ang lahat ng lupay iyong minamit. Iyong dinirinig ang pagkatagpulo ng mga bilanggong ang kaso na ipitan upang malayain sa hirap ng pagkat. Mula sa iyong luklukan, at ang mga anak ng iyong mga lungkot, mabubuhay na magpanatag ang loob. Magiging manatag ang kanilang angkan sa pag-iingat mo, sila ay tatanda. Ano pat ang iyong malay na kakaya, kasi hindi tatoo. Ika'y babansag at ang mga bansa ay magkakasama sa banal na lungsod upang makikita. mula sa iyong luklukan, ang lahat ay nilamasdan. Magsitayo pang lahat bilang kapipinay-galang sa mabuting. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ni Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Anong niya? "Kayo ang Kristo," tugon ni Pedro. "Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako." Naigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, pinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay dapat pagpata ng maraming hirap. Siya ay itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote
at ang mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit umarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagbitaan si Pedro. Lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon, Father. Una po, on behalf of Father Adam, ako ay nagpapasalamat po sa inyo kasi kahit na umuulan, ay naririto pa rin kayo. Hindi kayo nag-atubiling umuwi kahit alam mo mapapasa kayo kayong mga pwesto. Kaya unang-una pa lang po, nagpapasalamat po kami. Nagpapasalamat po ako sa inyo kasi sa mga hindi po nakakilala, ako po si Father Glenn. Ako po ay bagong ordained na pare. Last week lang po ako inordinahan. Kapistahan ni Lourdes, ng Bernadine Lourdes, February 11. Kaya halos siyang na araw na pari pa lamang po ako. At ako po ay kaklase ni Father Adam sa seminaryo nung kami ay college. Sabay kami pumasok ng seminaryo. Tapos lumabas din after ng 5 years. Nauna lang kung bumalik si Father Adam. Kaya isa na siyang naging tao. Mga kapatid, sa ating pagbasa ngayong araw na ito, lalong-lalo na mula sa ating mabuting balita ayon kay San Marcos, narinig natin ang isang tatlo kung saan personal na tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad. May dalawang katanungan ang tinanong ni Jesus sa kanyang mga alagad at ang tuyot. Ang una, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad kung sino ba siya batay sa nalalaman ng ibang tao. Kumbaga, tinatanong ni Jesus, kumbaga kung kayo, magtatanong kayo sa inyong mga kakilala, paano ba kayo nakikilala ng mga nakakakilala sa inyo? So, ang sagot ng mga alagad, sabi nila, si Jesus daw ay si San Juan Bautista. Ang iba sa Elias. At yung iba naman, nakakala nila si Jesus ay isa sa mga propeta. Ngayon, nagtanong ulit si Jesus sa kanyang mga alagad. At yung pangalawang tanong niya ay medyo personal. Bakit? Kasi yung pangalawang tanong ni Jesus sa kanyang mga alagad ay direktang tanong sa kanyang mga alagad. Sino ba ako para sa inyo? At marahil yun din ang tinatanong sa atin ni Jesus sa mga sandaling ito. Sino ba si Jesus para sa iyo? Kilala mo ba si Jesus? Kung kilala mo si Jesus, sino siya sa iyo? Maganda yung sagot ni Pedro nung tinanong siya, nung tinanong sila ng personal. At ano ang sagot ni Pedro? Ang sagot ni Pedro, si Jesus ay ang Kristo. Siya ang Christ. Ang ibig sabihin po ng Kristo o ng Christ ay Mesiyas, manunubos. At totoo nga naman, at tamang sagot ni Pedro, na si Jesus ang manunubos, ang siyang magliligtas mula sa mga kasalanan. Ngunit, nung sinabi na ni Jesus na siya ay kailangan maghirap, kailangan siyang parusahan, kailangan siyang ipapatay, pero sa ikatlong araw ay mabubuhay, ano ang nangyari? Si Pedro ay tila baga ng hinayang o nagtaka o gumawa ng desisyon na sana sa Jesus ay hindi na mararanasan yung mga bagay nito. Kaya nga nung sinabi ni Jesus, diba? Pagkasabi ni Pedro, yung mga yun, nabihan siya na lumayo pa sa tanas. Napakasakit nun para sa isang alagad.
magkasama kayo, tapos bigla kang sasabihin, lumayo ka sa tanas. Sabihin mo kayo sa inyong katabihan. Diba? Hindi na kaya sabihin, di ba? Hindi nyo kaya makilala yung katabi ninyo. Diba? Ang hirap mo sabihin na lumayo ka sa tanas. Pero ano ba yung pinupunto ni Jesus kung bakit niya nasabi kay Pedro na lumayo ka sa tanas? Kasi ang nais ni Pedro, sana ay hindi maghirap si Jesus. Na kung saan, kabaliktaran ng ipinakita, ipinamalas ng Diyos para sa atin. Si Jesus, sa sobrang pagmamahal niya sa atin, ang Diyos sa sobrang pagmamahal niya sa atin, inialay niya ang kanyang buhay para sa atin sa pamamagitan ng pagpapako sa Diyos. Kaya nga mo sa atin ngayon, bukod sa kung kilala ba talaga natin si Jesus ng lubusan, at kung kilala talaga natin siya, ang pangalawang katanungan para sa atin ay handa pa natin siyang sundan sa daan ng Diyos. Handa ba ang bawat isa sa atin na magbuhat, kargahin ang ating mga krus sa buhay? Karga-karga po ba ninyo ang inyong mga krus sa buhay kasama si Jesus? At paano ba natin siya masusundan sa daan ng krus? Una, paalala sa atin, para masundan siya sa daan ng krus, ay lagi natin piliin ang una. Magkaiba ang piliin ang maging una sa manlamang. Sinasabi, kapag gusto natin siyang sundan sa daan ng krus, piliin natin ang maging una. Maging unang magmahal. Maging unang magpatawad. Maging unang umunawa. Dahil kapag ikaw ang naunang magmahal, umunawa, magpatawad, yung sakripisyo, yung pagmamahal sa iyo. Walang sesay ang buhay, hindi ka magmamahal. At yung pagpili na maunang unawa, magmahal, at magpatawad ay unang ipinakita sa atin ni Jesus. At pangalawa, upang masundan natin si Jesus sa daan ng krus, ay piliing ihuli ang sarili. Unahin umunawa, magpatawad, at magmahal, at piliing ihuli ang sarili. Uunahin natin ang ating kapwa. Lagi natin uunahin ang iba. Di baling ikaw na ang pagkaitan. Ang tunay na kaligayahan ay wala sa pagkakamit ng lahat ng iyong gusto, kundi nasa paglimot ng iyong sarili alang-alang sa iyong pagmamahal sa iyong kapwa. Ewan ko kung napansin niyo ito sa inyo, pero napansin ko sa inyo ito. Inulan niyo ang Diyos. Ito ba? Kasi umuulan. Pwede niyo umunahin ang inyong sarili, ang inyong comfort. Pero kitang-kita sa inyo, sa inyong pananampalataya, na mas inunan ninyo ang iba. Inunan niyo ang Diyos. Kaya ang Diyos mismo ang pahalang magagantimpala sa inyong mga Kaya mga kapatid, sa araw na ito, hinahamon tayo. Kung lubusan talaga natin kilala si Jesus, kapag tinanong tayo ng personal ni Jesus kung sino siya para sa atin, at nasagot natin ito ng personal, marahil tinatanong din tayo at inaangayahan tayo ni Jesus. Huwag tayong mag-atubiling sundan siya sa daan ng Diyos. Huwag tayong mag-atubiling magsakripisyo. Huwag tayong mag-atubiling pasanin ang mga paghihirap, ang mga problema, ang mga pinaghahalin sa ating buhay. Dahil
Si Jesus ang unang nagmahal sa atin. Si Jesus ang unang nagsakripisyo para sa atin. Ang bawat isa sa atin ngayon ay tinatawag upang sundan siya. At upang masabi natin na lubusan talaga nating kilala si Jesus. Amen. Sa ating pagtitipon upang pagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan, bumaling tayo ng may pananalig sa Diyos Ama at hilingi ng Kanyang awa. Ang ating tutubod, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, naway mapanatili ang simbahan sa pananampalataya ni San Pedro. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng mga Kristiyano naway makasunod sa yapak ni Kristo sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanilang krus araw-araw bilang pakikisa sa pagdurusa ng ating Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nabibigatan at nahihirapan sa pagpapasan ng kanilang krus, naway makatagpo kay Kristo ng lakas at kaginhawahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makita na tahib lamang ng krus ni Kristo ang kanilang karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nauna na sa atin sa kabilang buhay, naway makita nila ang mananakop na nagpakasakit para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating puso at dalangin ang ating mga pansariling kahilingan at ang mga kahilingan ng mga taong humihiling sa atin ng panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makalangit Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan at tulungan mo kaming yakapin araw-araw ang pagsubok ng aming Diyos. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po lahat para sa paghahain. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin mo ang Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapinabangan, sa buong sangweli ng banal. Ama namin lumikha, kami naway dalisayin at kalibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway mataguyod ng gagawin namin sa pagnanais namin sundin ng loob mo. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumayin niyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag.
kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa katakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsawit ng papuri sa iyo, nang walang hukay sa kalakihan, kami nagpuri sa iyong katakilan. Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, niyang kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang ng maririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Manatili po nakatayo at ilagay ang kanang kamay sa kaliwag nito. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-isang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya, niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tuwa. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin mo ito sa pag-aalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay hulikain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong ninarapat na tumayo sa harapan mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Milo Hubert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo din ang mga kapatid naming nahinlay na may pag-asang sila'y muling kabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong paliwanagan.
Kawaan mo at palintatagin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kay San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pag-uuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng mga anak na aming Panginoon Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin ang Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagtawarin mo kami sa aming mga sala, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasal. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. At sumayin niyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Peace be with you. Pero ng Diyos, nag-alis ng mga kasalanan at sanlibutan. Maawa ka, Kordero ng Diyos, nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, Kordero ng Diyos, nag-alis ng mga kasalanan. Ipagkaloob mo sa amin ang Manatili mo na katayo at ilagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanihan sa kanyang higit. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako. Sa pagkatanggap ng komunyon, mangyari po bilang yan. So,